Hello mga kagitarisma! In this video ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba magtono ng gitara. Shoutout para sa iyo, Joel V. Riva. Maraming salamat sa pag-request ng tutorial na ito. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano nyo ba itotono yung gitara ninyo gamit lang yung pandinig ng inyong mga tenga. Wala kayong gagamitin na kahit anong application sa inyong cellphone. Para magawa natin ito ng standard tuning yung gitara natin, importante na memorize mo yung tunog ng string number 6. Ibig kong sabihin, kailangan memorize mo yung standard tuning ng string number 6. Kung hindi mo pa alam yung tunog nito, ganito yung tunog niyan. So ito yung tunog na standard sa string number 6. Kailangan itatak mo na ito sa iyong isipan para hindi mo makalimutan. Para magawa mong i-memorize yung tunog ng string number 6, syempre kailangan mong sabayan using your voice. Take note, sa technique na ito, hindi pwedeng mahina yung pandinig mo. Kasi purely gagamitin mo yung iyong tenga para matono mo yung gitara mo. So, importante na pinapakinggan mong mabuti yung tunog ng bawat string. Step number 1, kailangan may tugma mo muna yung boses mo dito sa standard tuning ng string number 6, which is ganito. So, subukan natin huliin yung tunog ng string number 6 gamit yung word na do. Yan, pwede nyo akong sabayan para makapag-practice din kayo. In 3, 2, 1, go. Do, 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 do. Yan, pumantay na siya. Do, do, do. Yan, naririnig nyo ba? Same yung tunog ng boses natin dito sa string number 6. Do, 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 do. This time, tanggalin naman natin yung tunog ng string number 6. Gamitin lang natin yung boses natin. Do, do, do. So, dapat ma-memorize mo yung tunog na yan. Kasi yan yung magiging basehan mo para matono mo yung string number 6. Kailangan maging ganito yung tunog niya. Do, 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 do. So basically, kapag ka nagtono ka ng gitara without using any application, ang una mong gagawin ay itono yung 6 string gamit muna yung boses mo. Itotono natin tong string number 6 gamit yung practice natin na do. Pwede mo akong sabayan para makapag-practice ka rin. In 3, 2, 1, go. Do, 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 do. Ayan, nasa tono na siya. Do. Magkatugma na yung boses natin at yung tunog ng string. After that, pagka natugma mo na yung string, tone at yung boses mo, pwede mo nang itono yung mga susunod na string kahit hindi ka na mag-do ng matagal. Kasi magiging basehan natin, like tune yung ating, kasi magiging basehan natin sa pagtono ng 5th string hanggang 1st string is yung 6th string na. Now, let's go to the next step. Para sa susunod na step, kailangan mong bilangin yung number of frets. Simula sa 1st fret. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito sa 5th fret, focus tayo. Sa 5th fret, 6th string, which is ito yon, pindutin mo yan. Ayan. Tapos, patunugin mo. Ayan. So, ito yung susunod na step. From 5th fret, 6th string, pindutin mo yan gamit ang iyong hintuturo. So, yung tunog na ito, ayan, yung naririnig mo, ito, kailangan ganito yung maging tunog ng 5th string. So, ang magiging basehan natin sa 2nd step ay yung tunog ng 5th fret, 6th string at tunog ng 5th string mo mismo. Kasi ang susunod nating itotono ay yung 5th string na. Dahil nga natono na natin yung 6th string, ang itotono na natin ay yung 5th string gamit ang iyong hintuturo at 5th fret, 6th string.
So, dapat maging tunog ng 5th string mo ay yung 6th string na nasa 5th fret. Ayan. Tignan natin kung magkatunog na siya. O, diba? Magkatunog siya. So, dapat ganito yung magiging tunog ng 5th string mo. Same siya sa tono ng 6th string na nasa 5th fret. Okay? Pag ganito, pantay na siya, nasa tono na yung dalawang string mo. Okay? After that, ang itotono mo na yung 4th string. Pero before that, subukan natin na i-out of tune yung 5th string. Practicein natin. Kunwari, wala siya sa tono. Ayan. So, try natin ulit. O, diba? Mas mababa yung tunog ng 5th string. Ibig sabihin nito, wala sa tono yung 5th string mo. So, ang gagawin natin, pipilitin natin yung tuning peg kung tawagin. So, talagang importante na pinapakinggan mo yung tunog ng string. Kasi magbabase ka talaga sa naririnig mo. Yan, dahil mababa siya, tataasan natin. Taasan natin ng konti. Mababa pa rin. Mababa pa rin. Konti na lang. Konti pa. O, diba? Nasa tono na siya. Yan, pantay na sila. Ganun lang siya, guys. Ngayon, dahil natono na natin yung 6th string at yung 5th string, ang susunod mo naman na itotono is yung 4th string. Again, kanina, nagsimula tayong pumindot sa 5th fret 6th string para matono yung 5th string. This time, ibaba mo yung iyong hintuturo dito sa 5th string. Pero same fret number pa rin. Sa number 5 fret pa rin. Ulitin ko 1, 2, 3, 4, 5. 5th fret pa rin tayo. But this time, ang pipindutin muna ay yung 5th string. So, dapat yung magiging tunog naman ng 4th string ay ito. Ayan. So, magiging basehan natin is yung string number 5 na nasa 5th fret. Dapat ganito yung tunog ng 4th string mo, ha? Ayan. So, tingnan natin kung magkatono yung 5th string at 4th string using this 5th fret sa 5th string. Ayan. So, kung titingnan mo, magkatunog yung string number 5 at string number 4. Ibig sabihin yan, nasa tono yung 4th string natin. Ngayon, pag natono mo na yung 4th string, same pattern din pag itotono mo na yung 3rd string. Again, ibababa mo lang yung hintuturo mo from 5th string papunta ng 4th string. So, magiging basehan mo naman para matono mo yung tunog ng 3rd string ay yung tunog ng 4th string na nasa 5th fret. Ngayon, tingnan natin kung magkatunog ba yung 4th string na nasa 5th fret at yung 3rd string open string. Ayan, kung papakinggan mo, magkatono yung string number 4 at string number 3. Ibig sabihin yan, nasa tono yung 3rd string mo. O, diba? Ganun lang siya. Ngayon, this time, hindi ka bababa sa 5th fret sa 3rd string. Magbabago tayo ng step. Okay? Sa susunod na string, which is yung 3rd string, para matono mo yung 2nd string, ayan, pipindot ka ngayon dito sa 4th fret 3rd string. Okay? Diba kanina, from 6th string, binaba mo lang siya dito sa 5th string. From 5th string, binaba mo siya sa 4th string. Ngayon, this time, ibababa mo pa rin naman yung iyong hintuturo, pero bababa ka rin ng fret. So, uusog ka nga lang ng isa, which is a 4th fret. Yan. So, ito naman ngayon yung tunog. Ayan. Yung tunog na to, ang magiging basehan mo para matono mo yung string number 2. So, dapat magkatunog yung string number 3 at string number 2. So, kailangan magtugma yung string number 2 at 3 using yung sound ng number 3. Dapat ganito yung tunog ng string number 2. So, tingnan natin kung parehas nga sila ng tunog sa string number 2. Ayan, so parehas sila. Ibig sabihin, nasa tono yung string number 2 natin. O, diba? Ngayon, isa na lang yung hinihintay natin na matono, which is yung string number 1. Again, babalik ka lang ulit sa 5th fret. O, review lang tayo bago tayo mag-move forward sa last step natin.
lahat ng strings nasa 5th fret ang basihan except sa string number 3. Okay? Sa string number 3, ang pipindutin mo ay hindi na 5th fret, kundi yung 4th fret. Tingnan natin. String number 6, kung gusto mong itono ang string number 6, kailangan mo munang i-memorize yung tono ng standard tuning ng string number 6. Yung do, do. Pag natono mo na yung do dito sa string number 6, sunod-sunod na napipindutin yung 5th fret pababa except sa string number 3, which is sa 4th fret ka. Okay? So, string number 6, para matono mo yung string number 5, pindutin mo yung 5th fret. Pag natono na, baba mo lang yung hituturo mo. Para matono mo naman yung 4th string, kailangan magkatugma siya sa 5th fret, 5th string. Pagka natono mo na yung 4th string, itono mo naman yung 3rd string. Para magawa mo yon, pindutin mo yung 5th fret, 4th string. So, pagka natono mo yung 3rd string, dito ka na ngayon sa 2nd string. Para matono mo yung 2nd string, again, syempre pipindot ka na sa 3rd string. Diba sabi ko kanina, yung 3rd string, dapat nasa 4th fret ka. So, kailangan maging katunog ng 2nd string yung pinindot mo na 3rd string, 4th fret. O, ngayon, dito na tayo sa last step. Para matono mo yung 1st string, babalik ka lang sa diskarte natin sa ibang mga string kanina, which is pumunta tayo sa 5th fret ulit. So, babalik ka lang sa 5th fret, 2nd string. Ayan. So, dapat maging katunog ng 1st string yung 2nd string mo. Tignan natin kung magkatunog ba yung 1st string natin at 2nd string. Ayan. So, hindi siya magkatono. Ayan. Kung naririnig ninyo, mas mababa yung tunog ng 1st string. Ayun, mababa siya. O, diba? Mas mababa yung 1st string. Ibig sabihin yan, wala sa tono yung 1st string mo. So, ang gagawin mo para matono mo siya, syempre, kailangan mong paikutin yung tuning peg mo sa 1st string. Tingnan nyo rin mabuti kung ano yung pinapaikot ninyo na tuning peg, ha? Baka naman ito yung pinapaikot mo, pero ito yung tinotono mo. Kahit anong ikot mo talaga dito, hindi talaga magbabago yung tunog nito kasi nga, iba yung pinapaikot mong tuning peg. So, make it sure na tama yung pinapaikot mong tuning peg sa string na tinotono mo. So, since 1st string yung tinotono natin, ito yung tuning peg na papaikutin natin. Okay? Try natin pataasin dahil mababa yung tunog. Yan, tingnan natin ulit. Mababa pa rin. So, taasan pa natin ng konti. Try natin ulit. Malapit na, konti na lang. Isa pa. Konting-konti na lang. Ayan. Nasa tono na siya. Parehas na sila ng tunog. So ngayon, pwede na tayong mag-gitara kasi natono na natin lahat ng string. Subukan nating mag-chords sa G. O, diba? Ang ganda ng tunog. Nasa standard tuning ka na. Hindi tayo gumamit ng kahit anong guitar tuning apps. Gamit lang ang ating tenga. Pwede nating matono ang ating gitara. Bago tayo matapos sa lesson natin, importante na malaman mo to. Remember na kapag nagtotono ka ng gitara, wag na wag mong ilalapit yung pagmumukha mo sa iyong fretboard, kagaya nito. Kasi may tendency na mapatid yung string at matamahan ng inyong mga mukha, which is napakadelikado. Kaya gumamit ka man ng application o hindi, importante na mag-ingat ka palagi. Kung may mga gusto pa kayong matutunan with regard sa guitar, pwede kayong mag-comment dito sa ating comment section. Ingat and God bless!